Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Kinaumagahan sa palasyo ng Dimitri, iniwan ni Roman si Kevin sa pangangalaga ni Hans. Sinabi ni Roman na tulungan niya si Kevin sa lahat ng kailangan niya. Sinabi rin ni Roman kay Kevin na bibisitahin niya din siya sa mga susunod na araw. Nagpasalamat si Kevin sa lahat ng ginawa ni Roman para sa kanya. Sinabi ni Roman na pupunta muna siya sa library upang mag-aral. Kung sakaling may kailangan si Kevin, hanapin lang siya sa library. Umalis na si Roman dahil pupunta na siya sa library. Sila Hans kasama si Kevin, ay pinasyal siya ni Hans sa palasyo ng Dimitri. Sa loob ng library, nag-aral si Roman tungkol sa Aura Knight, ang landas tungo sa pagiging Aura Knight. Para maging isang ganap na 1-star Aura Knight, kailangan niyang ipakita ang kanyang aura. Para maging 2-star Aura Knight, kailangan niyang hiwain ang bakal gamit ang kanyang aura. At para maging 3-star Aura Knight, siya ay lampas na sa karaniwang mga knights, at makakatanggap siya ng espesyal na trato sa kaharian. Ang 6-star Aura Knight ay umiiral sa kontinente ng Salamander, ngunit wala pang tao na umabot sa 7-star rank, kahit ang mga 10-rank knights ay hindi pa umabot sa 6-star rank. Nagkaroon ng interest si Roman sa 6-star rank at sa iba pang mga ranggo. Nakumpirma ni Roman ang lakas ng 2-star Aura Knight dahil kay Chris. Kahit si Captain Jonathan ay isang ganap na 3-star Aura Knight, pero kailangan pa rin niyang lumakas. Nabasa ni Roman sa aklat na ang mga umabot sa 6-star rank ay lumalampas na sa kakayahan ng tao. Ginawa nila ang sariling apoy sa kanilang blade na umaabot ng 10 metro, at nagdudulot ito ng malaking pinsala sa labanan. May 12 tao na nakilala na umabot sa 6-star aura. Ang mga taong iyon ay itinuturing nilang parang mga hari. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang lahi o nasyonalidad. Sila ang tinatawag na 12 Blades of Continent. Kahit na nakuha ng ating bida ang impormasyon tungkol sa kanila, para upang maging malakas siya, ang katotohanan ay umabot sila sa punto kahit hindi gaanong mabisa ang kanilang paggamit ng ki, ngunit sila pa rin ay mga may talento. Ang mga magicians nila ay mayroong kaparehas ng Arch of Mages. Individual sa kanila ay nakarating sa 7th circle rank, isang titulo na iginagawad sa Archmage. Sila ay kinikilala bilang kalahating tao at kalahating Diyos, lalo na kapag sila ay naglalakad sa mga sakuna, at naghihintay na magtangka ng atake sa kalaban. Isang halimbawa sa kanila na nakakatakot na kapangyarihan nila ay ang isang spell na nagtataglay ng enerhiya ng lupa at ulap sa kalawakan. Sa oras ng paglaban sa kanila, sila ay mas mapanganib pa kaysa sa mga 6-star Aura Knight. Nabigla si Roman dahil ang mga abilidad na iyon ay hindi umiiral sa kanyang mundo. Sa ngayon, hindi muna haharapin ni Roman ang kanilang mapanganib na kapangyarihan. Dahil sa kanyang edad, at kanyang pinagmulan mula sa angkan ng Dimitri, ayaw niyang sumugal sa mga mapanganib na aksyon. Ang katotohanan ay hindi kayang hulaan ng ating bida ang mga mangyayari, dahil kung maganap ang masamang mangyayari, ito ay maaaring mapahamak sa kanya. Kinakailangan ni Baek Jung-hyuk na magkaroon ng karanasan sa mundong ito, at dapat na maging masaya siya dito. Nai-excite si Roman sa mga nangyayari ngunit hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Sa isang maliit na bahay, pumunta sina Hans at Roman sa lumang bahay. Tinanong ni Roman kung ano ang lugar na ito. Sinabi ni Hans na ito ang dating workshop na ginagamit ni Baron Romero, at sinisigurado nila na walang nakakapasok na tao dito, o nakalabas dito. Sinabi ni Roman na perpektong training ang lugar na ito. Nagsabi siya kay Hans na maglalaan muna siya ng mga araw sa hanggang linggo, sa loob ng workshop na ito. At sinabi niya din na hindi niya kailangan ng pagkain o anumang bagay, at hindi niya rin gusto na may tao na papasok sa loob ng bahay. Seryosong sinabi ni Roman na dapat maging alerto si Hans maliban sa kanyang mga tauhan, at hindi siya dapat istorbohin sa loob ng workshop kahit sinuman. Sumang-ayon si Hans sa utos ng kanyang young master. Napansin ni Roman sa ilalim na maraming straw ang inilagay ni Hans. Sa katunayan, nagpapalala ito sa paggalaw ng ki na hindi wasto. Inalis ni Roman ang lahat ng mga straw at inilagay ito sa isang sulok. Nag-concentrate si Roman ng mabuti. Nag-ambag si Roman ng kutin mana sa kanyang katawan upang magamit sa teknik sa Heavenly Demon Magician. Kinailangan ni Roman na magsimula ng unang hakbang. Nagpalabas si Roman ng Heaven Demon Magician sa kanyang katawan, at lumitaw ang kanyang aura. Kinakailangan ni Baek Jung-hyuk na alisin ang mga dumi sa kanyang katawan dahil ito ay nagdudulot ng sakit at pagdurugo. Ang mana na ginagamit niya ay dapat na dumadaloy sa buong katawan, ngunit nahaharangan ito ng mga ugat niya.
Dahil ang katawan ni Roman ay puno ng dumi sa katawan, kumpara sa normal na teenager. Ngayon, alam ni Roman na maaari niyang mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya naisip ni Roman ang paraan kung paano niya maiipon ang kailangang na mana upang makapagpatuloy sila sa kanilang unang hakbang. Kinakailangan din niyang ibalik ang kanyang orihinal na lakas. Patuloy pa rin na ginagawa ni Roman ang kanyang teknik dahil napagpasyahan niyang mabuhay sa mundong ito. Kaya kinakailangan niyang maging malakas upang sila ay maging ligtas. Si Roman ay patuloy pa rin na nag-aalis ng dumi sa kanyang katawan. 1 week later, isang butler ang nag-abiso na naghihintay sila at magbibigay ng mga snacks at tsaa. Sila ay pinuntahan ng mga maharlikang Lord ng Lawrence at ang kanyang anak na si Lady Flora. Kinausap ng Lord ng Lawrence ang kanyang anak sa isang silid. Sinabi niya kay Lady Flora na nagpasya siyang pumunta sa teritoryo ng Dimitri upang humingi ng tawad sa kanilang nagawang pagkakamali. Binalaan niya si Lady Flora na mag-ingat sa kanyang sasabihin kay Roman, at sumang-ayon naman si Lady Flora sa kanyang ama. Sa isang flashback sa palasyo ng Lawrence, nainis ang kanyang ama dahil sinabi ni Lady Flora na hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Ipinahayag ni Lady Flora na nagpasya siyang sabihin ang tunay na nararamdaman niya kay Roman sa kanyang huling pagbisita. Dahil doon, pinagtaasan siya ng boses ng tatay niya. Inaakala ng tatay ni Flora na matalino ang kanyang anak. Hindi niya inaakala na magagawa ng anak niya iyon. Kaya sinabi niya kay Lady Flora kung nauunawaan ba niya ang mga mangyayari sa kanilang teritoryo. Dahil humiram ang pamilya Barco ng napakalaking halaga sa Gold Bank. Ibig sabihin, maghahanda ang pamilya Barco na sumabak sa digmaan. Kaya kailangan niyang ayusin ang kasal nila Roman Dimitri ayon sa iniisip ng tatay ni Flora para ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga kalaban, ngunit binaliwala lang ito ng kanyang anak. Sinabi ni Flora sa kanyang ama na ang pamilya Lawrence ay hindi mahina na pamilya. Tinanong niya sa kanyang ama kung kaya nilang labanan ang kalaban kahit walang tulong mula sa pamilyang Dimitri. Hindi sigurado ang kanyang ama dahil inaprubahan ng central government ang dokumento, at pinayagan ng pamilya Barco na humiram ng pera ng walang kapalit. Nangangahulugang magkakaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang mga taong nagpapahiram ng kapangyarihan sa pamilya Barco ay mga taong gustong makita ang pagbagsak ng kanilang pamilya. Dahil mayroon silang isang wastong dahilan, gagawin nila ang lahat upang kontrolin ang kanilang lupa at karangalan bilang Lawrence. Kahit na siya ay kilala bilang Flower of Lawrence. Dahil dito, naintindihan ni Flora ang sinabi ng kanyang ama dahil ang kalagayan ng kanilang teritoryo ay masama, at napilitan din ng kanyang ama sa desisyon na iyon. Sinisi ni Flora ang kanyang sarili dahil hindi niya pinakinggan ang desisyon ng kanyang ama, at ipinairal niya ang kanyang pagka-selfish. Sa kabilang eksena, sa labas ng Dimitri, nag-aalala si Hans kung kailan aalis ang kanyang young master sa loob ng workshop. Sinabi ni Hans na ang Viscount ng Lawrence, at ang kanyang anak ay naghihintay sila sa kanilang young master nila, simula umaga pa, ngunit ngayon ay malapit na lumubog ang araw. Iniisip ni Hans na hindi na nagiging masaya ang Lord ng Lawrence sa paghihintay nila kay Roman, ngunit sinabi ng kanyang young master na hindi siya pwedeng bisitahin kahit anong maging rason. Nagulat si Hans dahil narinig niya nagbukas ang pinuntahan sa workshop. Pupuntahan niya sana ang kanyang young master, ngunit nagulat siya sa nakita niya.